pinakamalala. Ito ho yung pinakamalala na napanood ko over the weekend. Actually, dapat nga i-record ko to for today. For this morning. Kaso marami akong ginawa kahapon, so hindi ko siya nagawa. Etong kay Francis tsaka kay Malutikia, kay Maltik. Oo. Panoorin natin, guys. To. In the event na magkaroon ng problema or any eventuality, siya yung mag-a-assume. So hindi siya, she has never said resign. Ang at most na sinabi niya, magpa-hair follicle test tayo. Diba? Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, context. Lagyan natin ng context para merong pinagbabasihan tong video na to. Noong nakaraan kasi, di ba nag-comment si Sara Duterte, ang sabi niya, ready naman ako maging presidente anytime eh. Sabi niya. Tapos syempre, itong media, tatanungin si Palace Press Officer, Claire Castro, tungkol sa opinion ng Malacanang o pananaw ng Malacanang sa statement ni Sara Duterte. Ang sabi ng Malacanang, yung kanya daw statement ay isang maihahalin tulad mo sa political destabilization. Bakit kasi? Bakit nga naman political destabilization? Personally, hindi to opinion ng Palace Press Officer ni Yusek Claire Castro. Ako personally, alam mo na maraming rally. Personally, alam ni Sara Duterte na meron siyang mga supporters na gusto siyang ilagay bilang presidente. Mga tumatawag na mag-resign si President Bongbong Marcos. Meron ding effort na tanggalin si presidente sa pamamagitan ng isang rally na ginawa ng isang religious group. Alam natin lahat yan. Dahil habang nagaganap yung rally na yon, yung mga DDS influencer, halos sabay-sabay silang nagsalita, President Sara Duterte, mag-ready ka na, Sara, mag-o-taking ka na, bla 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 bla, ganon. So alam natin na there is an effort to oust the president. At ang rally na naganap ay geared towards removing the president as the official elected president of the Philippines. Ngayon, magsasalita ka ng ganun. Di ba? Parang, agree ako sa sinabi dito ni Jesus Valsise, it's conduct unbecoming. Parang namang masyado kang atat. Oo. Ano bang meron? Ano bang, bakit atat na atat ka? Oo. Di ba? O, panoorin natin. O, yun yung background nito. Yun ang konteksto. So, sinasabi ni Maltik, hindi naman yan destabilization yan. Oo. Ano siya? Kung hindi siya destabilization, or it's not part of a destabilization messaging, ano siya? Ganun lang katanga si Sara, nagko-comment siya ng mga walang karimuatang bagay-bagay, ganun. Ganun siya kabobo. Sa bagay, nagsasalita nga siya without rhyme or reason eh. Di ba? Tapos babawiin na lang niya kapag napahiya siya. Tulad nung I want to cut his head. Ayun, ganun. Tsaka yung I hired a person to kill the president. Sa bagay, capable naman talaga siya ng ganong katangahan. Oo. Pero definitely, it feeds into the destabilization narrative. So, yun yung sinasabi dito ng Office of the President ng Malacanang. Na sana, nag-isip si Sara Duterte na kung hindi talaga siya involved sa destabilization na yan, di sana nanahimik ka na lang muna nung tinanong ka. Diba? Kasi nagmukha kang atatitat eh. O, tuloy natin. And that is an obligation of any vice president to be prepared. So it's not destabilization. Di ba sabi, spare tire? Di ba siya? Ang vice president? Ikaw, nag-cover ka ng ilang presidente. Pag spare tire, talagang spare tire. Mabibigyan ka ng department, pero in the event ka na magkaroon ng problema, 4 na grounds yun, ang vice presidente ang mag-a-assume. Unless... Ngayon lang ako nakakita ng spare tire na gusto niyang palitan ang gulong na tumatak na hindi pa flat. Di ba? Saka nakakita ng spare tire na gusto niya, siya na agad ang pumalit. Oo, sa gulong na hindi flat. Saka di ba mga babayan, ewan ko lang sa inyo kasi ako, ang paslupa lang ako. So ang spare tire ko, hindi siya magandang tignan. As in yung mga mugs niya, yung pang lang talaga, yung pangtawid lang talaga sa vulcanizing, guys. Oo. Hindi siya magandang tapos madumi. Madumi yun kasi syempre napuputikan sa ilalim ng SUV yun, di ba? Napuputikan, sobrang dumi, tapos yung mugs niya hindi kagandahan, di ba? As in pantawid gutom lang talaga papunta ng ng vulcanizing. Tapos papalitan mo yung merong mamahaling mugs. Di ba? Sana nakakita ng spare tire na ganun.
Sa mga mahilig sa kotse dyan, yung mga mahilig magbihis ng sasakyan, ginagamit nyo bang pang daily ang spare tire nyo? Di ba hindi? Di ba hindi? Yung donut type, ayan, tato, yung donut type, ganyan yung sa akin eh. Yung spare tire ng pangit. But anyway, di ba ganun? Tapos papalitan mo yung, di ba? Tapos nagreklamo pa yung spare tire. Gusto ko ako na. Walang ganun. Gagamitin mo lang ang spare tire kapag na-flatan ka. Kaya nga nag-e-effort kayo na platan itong gobyerno ng Marcos administration eh. Atat na atat kayong platan ito eh. Sinisiraan nyo, pinagmumukhaan yung inutil ang Marcos administration, etc. etc. Pero, mga kababayan, wala, ang tibay ng gulong ng Marcos administration eh. Yung BF Goodrich yata ito, yung mga mamahalin guys eh. Yung isang gulong lang, mga 70-80K na yung isang gulong, ganun. Oo, ganun. Wala eh, kahit ilang tawag dito, kahit ilang pako ang ilagay, wala eh. Michelin, ganyan. Gulong ng pison. Mga Michelin, ganun. Pirelli. Oo, yung mga mamahaling mga mamahalin, guys. Kaya wala eh, kahit anong ilagay nila na pako, wala eh. Hindi ko makakapit eh. Run flat na tayo. Oo, yung kahit na bumabutasan, tumatakbo pa rin. Di ba? Wala. Ganun eh. Pero anyway, tuloy atong video. Yes. Yung sinasabi niyang destabilization, iba yung sa ligang batas ni BFF ko. Diba? Attorney, Attorney Hindi ko maintindihan yung bitterness ito ni Malutigaya kay Yusek Clear. Very very toxic. Itong si Malutigaya kay Yusek Clear. May nakita akong video kanina, tawa ako ng tawa. Comedy show, tapos nandoon sa comedy show si Malutigaya. Ipopost ko na lang sa Facebook kasi ang ganda nung sinabi ng komedyante sa kanya, totoo lang. But anyway, ayun na nga, parang ang toxic ni Malutigaya, ang bitter niya. Oo, nakakatawa lang kasi sabi niya baka iba raw yung constitution na binabasa ni Yusek Clear, Pero gusto nilang pag-resignin ng presidente? Nasa constitution ba yun? Nasa constitution ba na ang taong bayan can forcefully force a president to resign? Ewan ko lang. Baka ibang constitution ang binabasa ni Malutigaya. Kasi ang alam ko na constitutional provision na pwedeng gawin ng taong bayan para tanggalin ng presidente is by virtue of impeachment. Yun lang. Yun lang constitutional process na makakapagtanggal sa presidente, sa vice-presidente, sa mga pinuno ng constitutional commissions at sa mga mahistrado ng Korte Suprema at ombudsman. So, baka meron nang isinulat na sa ligang batas si Rodrigo Duterte. Baka yun ang pinag-aralan ni Malutigaya. Oo, kasi himod na himod eh. Falsis. According to the Constitution. Bestie ako. Attorney Falsis. According to... di ba? Pag spare tire ka, hindi ka nag-ambisyon, di ba? Kasi ikaw lang ready to serve. Hindi, that's a default already. You don't need to say that you're ready to be president or take over anytime. Parang it's conduct unbecoming kasi may context of destabilization. May context na merong mass rallies trying to call for the resignation of the president. And so parang ang dating, masyado siyang quote-unquote, hindi ready, but attack. And it's not really a question of are you ready to be vice president eh. It should be a question of are you competent, are you accountable, are you clean, are you prepared to face the music, especially yung impeachment, yung confidential funds, hindi pa naman niya nasasagot yung mga ganong questions. So, ready for the president or ready for accountability? If I may just correct me, there was a ruling, a lawyer, there's an impeachment, there was a Supreme Court ruling on that, so hindi ko rin maintindihan, may isa na rin akong abogadong narinig na sinabi na deal with the issues of the impeachment. She dealt. Hindi ba common sense na yun, Malutigaya? Dalawang abogado na ang nagsasabi sa'yo, she needs to deal with the substance of the impeachment? Or kulang? Kulang ba? Kulang ba, Malu? Dalawa na pala yung naringgan niya abogado. Oo. Kasi pipilit pa rin niya yung gusto niya. Dalawa na pala yung naringgan mo eh. Lalaban mo pa rin yung sa'yo? Lang yan. Iba ka rin, Maltik. Iba ka rin, Maltik. Hindi, di ba?
Tapos ano daw, she dealt with it already? How? How did she deal with it? How did she deal with it? Paano? Paano niya sinagot ang mga tanong sa kanyang impeachment? Na hindi siya binigyan ng due process? And meron pang isa meron pang isang complaint na as president in reserve ay hindi siya pwedeng kasuhan. Come on. Come on. Diba? Ay, sagot naman ng maayos. Baltik. Kasi wala DDS ka lang talaga Issues of the impeachment. She dealt with it. In fact, she was willing to face the Senate. Unfortunately, the Senate ruled like that because of the Supreme Court. Ang Pending intervening appeal. mo. Pending Pending. appeal. So once May that MR. is settled, di ba? Then, kung gusto nyo mag-file ulit. That is the work of Yes. democracy. Well, No. Wait. Alam nyo kasi mga kababayan, when we talk about the impeachment, hindi mo pwedeng kalimutan na si Sara Duterte, let's remove muna the impeachment. Kasi number one, the impeachment focused doon sa procedure. Wala siyang decision on the substance. So ibig sabihin, technically, wala pang sinasagot si Sara Duterte sa substance. At mga kababayan, ganito. Binigyan siya ng pagkakataon sagutin ang mga issue sa substance. Kailan? Bago pa magkaroon ng impeachment. Ilang beses siyang pinapunta sa congressional hearings, sa mga budget hearings, tinanong siya saan mo ginamit ang iyong confidential funds, saan mo ginamit itong 125 million, saan mo ginamit itong 612 million, bakit meron kang 12 billion na notice of disallowance, etc. etc. Di ba? Binigyan siya ng pagkakataon sagutin lahat yan. Dalawa lang lagi ang sagot ni Sara Duterte. It's either absent siya, hindi siya sisipot, or sasabihin niya, she may not like my answer, but I'm answering. F, balutikiya. Stop making a fool out of Filipinos. Hindi lahat ng tao mabobola nyo. She may not like my answer. She may not like how I answer, but I'm answering. What the F? Kayo lang kumakain ng kataian na yun Lafang na lafang kayo sa kataian na yun. So, technically, mga kababayan, wala pa talaga siyang sinasagot doon sa substance ng impeachment. Even before the impeachment happened. Kaya nga umabot ng impeachment Kasi wala siyang sinasagot. Diba? Kaya nga nagkaroon ng impeachment dahil wala siyang sinasagot. So, hindi mo pwedeng sabihin na si Sara Duterte ay sumagot na. At hindi nyo rin pwedeng sabihin, hindi nyo pwedeng gawing excuse na sabi ng Supreme Court, unconstitutional impeachment blah blah blah. Atat siyang sagutin, hindi naman siya binibigyan ng pagkakataong sumagot. Ha? Sinungaling kayo. Dahil she was given all the opportunities to answer that. Pero hindi niya sinagot. Kaya nga yung mga taong katulad ko na supporter ng mga Duterte noon, na-turn off sa mga Duterte. At hindi lang ako, marami yung kakilala na dating bumoto kay Sara Duterte na ayaw na nila ngayon. Kaya kayo mga DDS, wag niyong sasabihin yung 32 million. Binoto siya ng 32 million na tao. Oo, noon yun, yung 2022 yun, hindi na ngayon yun. Hindi na katulad ng 2025 yun. Sorry kayo. Sorry kayo. Simple as that. So, huwag nyo kami utuin. Hindi nyo kami mauto. Well, I also have to clarify, number one, it doesn't mean na may Supreme Court decision that we cannot question that she has not answered the substance How can you of the answer, impeachment Attorney complaints. Francis? Tell me, how do you answer? Well, she should Outside of the answer formal... sino si Mary Grace Piatos. Good, but that is national security. Bakit niya sinabi si Zaldico pinaimbestiga niya? Oh, Confidential fund. Of course, that is Ba't niya national sinabi security yun? because you wanted to know what kind of corruption there is in If the she can Fed. share that she used her confidential funds, No, that for is national Zaldico, security. then Read. she should answer. Read the joint Sino memorandum. Mary Grace Piatos? Do you agree na shinare niya Pero si may Zaldico? tanong lang ako. Do you Do agree? I agree with what? Do you Pwede agree that magtanong? it was proper for VP Sara to disclose that she used her confidential funds to investigate Zaldico? Teka muna, hindi tayo nasa... Bakit hindi niya disclose si Teka muna. But you cannot, you cannot release all the information because Stop it goes to this. national security. Ito. Oh, ma'am. Tingnan nyo mga kababayan Ito tingnan nyo.
Tingnan nyo kung gaano ka-kitid ng utak ng mga DDS. Pag si Sara ang pinagtatanggol, pagdating sa confidential funds, sasabihin ng national security. Di ba? Attorney Falsis raised a really good point. I may not agree with him politically kasi dilawan niya si Attorney Falsis. Pero, sa usapin na to, he raised a good point. Ano ang kanyang punto? Bakit si Saldico nasabi niya? Bakit si Saldico ipinagkalat niya na inimbestigahan niya gamit ang confidential funds? And besides, sige, let's talk national security. Let's talk national security. Ginamit nga ba ni Sara Duterte sa issues of national security yung kanyang confidential funds? Sabi ni Malutiquilla, read the joint memorandum. Yung joint memorandum yan ng DBM at COA, yung COA circular, 2015 yata yun. Series 1, 2015 Series 1. Ay, parang ganun yata, 2013. Nakasulat doon na ang magre-review ay ang ICFAO, the Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit. Okay. Ngayon, mga kababayan, sino ba ang naglabas ng dokumento sa mga hearing? Kasi ang general sinasabi, it is COA. It's not actually COA. Well, it's COA, but it is a specific department of COA. It is the ICFAO ng OVP. Yun ang hindi sinabi dito ni Maltik. ICFAO ng OVP. So, ibig sabihin, kung ang ICFAO ng OVP mismo ang naglabas, ibig sabihin nun, mga kababayan, it is now for public consumption. Lalo na nung inilabas siya sa isang public hearing. So, it's yung argument na national security, it's covered by executive privilege, blah, blah, blah. It actually doesn't even apply in the first place. Kasi si DepEd at si OVP, they don't have a national security function. It's an issue of national security. Ano bang national security function ang ginagawa nila? Anti-terrorism ba ang OVP? Alam niyo kung para saan yung confidential funds dapat ng OVP? It's supposed to ensure that threats against the OVP, the Vice President, or threats against the office are being prevented. Yun dapat yun. So, bumibili sila ng impormasyon. Halimbawa, ganito. May nakuha silang tip. Sabi nila, may papatay kay VP. Doon ka ngayon gagamit ng confidential funds. Meron ba? Sige. Sabihin mo dun sa source mo, bigyan niya ako ng impormasyon, bibigyan ko siya ng 500,000, 100,000, whatever. Ganun yun. Kung confidential funds. Pero dahil wala naman siyang wala naman siyang national security function, itong si OVP at si DepEd, they should not be using their, wala silang intelligence funds, meron lang silang confidential funds. At mahigpit, mga kababayan, ang requirements sa use ng confidential funds. Nakasulat din yun doon sa sinasabi niyang joint circular. Saan ginamit ni Sara? Pambili ng gamot? Pambili ng supplies? Pang-upa sa safe house na napakamahal? Mamaya, pakita ko sa inyo ulit para lang maalala nyo. So, mali po yung argumento dito ni Malutiquilla. Tignan nyo, ano na naman yan. Itong si Malutiquilla, mag-ano na naman ang habla yan. Oo. Mananakot na naman ang habla yan. Noong unang beses na na kinontent kayo sa Malutiquilla, nag-comment siya na, habla daw niya ako . So yung sinasabi nito ni Malutiquilla na national security, it's a diversionary tactic. Hindi talaga yun ang issue. The issue is, saan ginamit yung confidential funds. Mga kababayan, wag natin kakalimutan ulitin ko lang sa inyo. Ang naglabas ng impormasyon kung saan ginamit ang kanyang confidential funds ay ang ICFAO mismo, Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit ng OVP. Kaya nga nakita natin yung mga resibo . Kaya nga nakita natin yung mga report. Kasi ICFAO mismo ang naglabas. So hindi mo na siya mako-cover ng, actually hindi nga siya cover ng executive privilege . Hindi mo na pwedeng ilusot na it's a confidential document. Wala na. It's out there. Matatawag mo pa ba confidential yun?
Ay, iniintay lang natin yung sagot ni Sara. Bakit ka gumastos dito? Bakit ka gumastos dito? Bakit gantong kalaki? Bakit mo binudo lang ang AFP? Bakit mo ginamit sa ganito yung confidential funds mo? Yun lang naman ang wala eh. Pero kasi, pag nagsalita siya ng ganun, sure ball ang impeachment niya. Sure ball ang impeachment niya. Kasi malversation of public funds yun. Hindi niya ginamit ng tama ang kanyang confidential funds. But anyway, mga kababayan, just in case nagkakalimutan tayo, panoorin lang ulit natin to. Just in case lang naman nakakalimutan. This is around 10 minutes, so matatapos tayo mga 11:05. Sige, game. I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I'm answering. Swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help me God. Pag pinatay ako, patayin ko si BBM, si Lisa Raneta, at si Martin Juarez. No joke. Imagine myself cutting his head. Ay ang mga akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa kanyang pagkakasangkot sa maling paggamit ng mga confidential funds na napunta sa kanyang dalawang opisina, ang Office of the Vice President o OVP at ang Department of Education noong siya ay nanukulan bilang kalihim ng ahensya sa loob ng 2 taon. Higit pa rito, paulit-ulit na tinangka ng Vice Presidente na ilihim at tigilan ang paglabas ng impormasyon, mga dokumento at ebidensya tungkol sa kung paano ginamit ang mga confidential funds. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. I would like to forgo the opportunity to defend the budget in a question and answer format. Dahil dito, si Vice President Sara Duterte ay unfit o hindi nakarapat-dapat pagkatiwalaan maghawak ng pondo ng publiko. Sa loob ng 2 taon, si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng direktang kontrol sa confidential funds na umabot sa 612,500,000 pesos. Kabilang sa mga mabibigat na aligasyon laban kay VP Sara Duterte ay ang umano'y maanumalyang pamamahala at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag o liquidation ng nasabing pondo. Sa madaling salita, ang 612,500,000 pesos ay tila naglaon lamang parang bula. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng nakapaloob sa verified impeachment complaint tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa mga isinagawang investigasyon ng House of Representatives, nabundag umano na ang mga tinatawag na confidential expenses ay hindi nagamit sa tamang layunin, kundi napunta lamang sa mga gawa-gawang gastusin o ghost expenses. Hilig sa Tinanong ghost. ko po ang COA at tinignan ko po ang mga reports, pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Noong 2022, tumanggap ang Office of the Vice President ng 125 million pesos bilang confidential funds. Ang perang ito ay naubos sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31. 4 sa mga araw na ito ay pampublikong holiday kung kailan karaniwang sarado ang mga opisina o limitado ang operasyon ng gobyerno. Kasama rito ang Pasko, Rizal Day at Bagong Taon. Sa madaling salita, ang OVP ay gumastos ng humigit kumulang 11.4 million pesos kada araw sa kabila ng limitadong aktibidad ng pamahalaan. Sa sumunod na taon, naulit ang tila hindi makontrol at labis na paggastos ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Nakatanggap siya ng kabuuan ng 500 million pesos bilang confidential funds para sa taong 2023. Ang pondong ito ay mabilis ding ginastos ni VP Sara Duterte na nagastos ng 375 million pesos sa loob lamang ng 9 na buwan o 125 million pesos kada 3 buwan. Ang bilis ng paggastos ng pondo at ang laki ng mahalagang tila hindi malinaw ang patutunguhan ay naging matinding dahilan para sa Kongreso na magsiyasat pa ng mas malalim sa mga kilos ni VP Sara Duterte. Ayon pa sa investigasyon, 16 million pesos ang ginastos sa rental at maintenance ng mga safe houses. Tapos ito sa humigit kumulang 1.45 billion pesos bawat araw. Ang halagang ito ay lubhang kahina-hinala at hindi makatwiran. Isinumite ng Office of the Vice President ang dokumentaryong ebidensya ng pagbabayad o DEP na nagpapakita ng isang safe house ang nirentahan sa halagang 1 milyong piso noong December 26, 2022, 5 araw bago matapos ang liquidation period. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal yung 1 billion in just 4 days? Alam po ninyo, medyo dapat kung tinitignan po ninyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rentals in 11 days. 16 million, very clearing na po yun. Sa makatuwid, umaabot sa 200,000 pesos kada araw ang binayad ng opisina ni Sara Duterte na tila mas mahal pa kumpara sa 1 linggong pananatili sa mga mamahaling hotel. Kapuna-puna na ang iniulat na gastos ni VP Sara Duterte sa mga safe house ay may parehong halaga sa magkaibang bilang ng mga araw.
Noong unang 3 buwan o first quarter ng 2023, idineklara ni VP Sara Duterte na nagbayad siya ng 16 na milyong piso para sa upa ng mga safe house sa loob ng 51 araw. 16 million pesos pa rin ang ibinayad niya noong ikalawang 3 buwan o second quarter para naman sa 66 na araw. Subalit, biglang nag-iba ang halaga noong ikatlong 3 buwan o third quarter ng 2023 kung saan iniulat na bumasto sa OVP ng 5 milyong piso para sa mga safe house sa loob naman ng 79 na araw. Kahina-hinala ang Okay, mga kababayan, bakit bumaba ang kanyang expenditures nung third quarter ng 2023? Ito yung panahon, mga kababayan, na natutunugan na ni Sara na iniimbestigahan ng Kamara yung kanyang confidential funds. Budget season 2 eh. Ito yung budget season, mga kababayan eh. July to September. Di ba naghihiring na yan sa Kamara ng budget? Yun, kaya bumaba yung expenditures ng confidential funds. Ibig sabihin, siguro sa utak ni Sara Duterte, isipin niya, iniisip niya, pag hindi ko ginamit, baka hindi mapansin. Kung di ba naman siya isang tangat kalahati, ilang milyon yung ginastos niya sa first 2 years, first 1 year and a half. Di ba? 16 million yan, no? Dami. Paldong-paldo, guys. Oo, hindi. tila pagbaba ng gastos kahit na mas maraming araw. Dahil dito, tinawag ng ilang mambabatas ang halaga at bilis ng paggastos na exorbitant, unconscionable at excessive o hindi makatwiran at sobra-sobra at itinuring din itong suspicious o kahina-hinala. Sa isang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accounts, sinabi ni Gina F. Acosta, ang Special Disbursement Officer ng OVP, at ni Edward Fajarda, ang Special Disbursement Officer ng DepEd, under oath, na wala silang alam kung paano ginamit ang mga confidential funds. Isiniwalat rin na may direktiba si Vice President Sara Duterte na iabot o ipapasa ang mga confidential funds sa kanyang mga security officer matapos itong i-withdraw mula sa bangko. So you do not have any copy of that? Wala. It is on the Colonel Dennis Nolasco who would have copies of it? Yes, sir. Okay, thank you. Ang sinasabi po ninyo sa amin is nagsasabit sa iyo si Colonel Dennis Nolasco na quarterly activity plan. Yes, sir. And then, based on that, dun sa quarterly activity plan, nagbibigay po kayo ng CF. Ganun po ba? Yes, Your Honor. Ayon sa Commission on Audit, hindi maaaring ilipat ang responsibilidad ng pagpapalabas ng mga confidential funds. Ang mga security officer ay wala namang mandato o otoridad na humawak ng anumang pondo ng gobyerno. Ang confidential funds ng national government agencies, katulad ng Office of the Vice President, ay mayroon pa rin liquidation. Ayon sa Commission on Audit Rules and Guidelines, kinakailangang magpasa ng liquidation reports at accompanying certifications kung saan at paano ginasta ang confidential funds ng kanilang opisina. Sa mga documentary evidence of payment na ipinasa ng Office of the Vice President, mayroong nakita ang House Committee on Good Government and Public Accounts, malinaw at tahasang mga tanda ng pandaraya, kabilang ang mga sumusunod na issue o pagkakaiba at mga peking dokumento. Ang mga DEP ay naglalaman ng mga pangalan na halatang taghang isig lamang, tulad ng Perry Chris Piatos. Kabilang pa sa mga sinasabing katawa-tawa at peking pangalan ay sina Kokoy Villamin, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, at 5 tao na may pangalang Dodong mula sa Team Dodong, Narian Dits na Amoy Liu, Fernan Amoy, at Zombie Asin mula naman sa Team Amoy, pati na si Beverly Claire Pampano, at mga pangalan ng pagkain o sangkap sa pagluluto tulad din ng Biko Harina, Patty Ting, at Ralph Josh Digon. Mayroon ding mga tao na apelido ay Kasin. Bagamat sinasabi sa mga DEP na magkakaibang tao ang tumanggap, kapansin-pansin na magkakapareho ang sulat kamay ng mga ito. Pinuna rin ng mga mambabatas ang physical impossibility ng actual disbursement noong December 23, 2022. 111 na katao ang nabigyan ng confidential funds sa loob ng isang araw at sa mga ibang lugar. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises the question. How did NCO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? How do we explain this? It looks like from north to south, tip to tip mo ng Pilipinas, ay Batanes pa rin po. Sa 1,992 ng pangalan na isinumite ng OVP, mahigit 1,322 ang walang birth record ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabuuan, tinatayang 254,898 million ang pondong na ibigay sa mga taong may questionable pagkakakilanlan. Ayon sa verified impeachment complaint, kahit na sabihin na mga DEPs ay hindi peke o fabricated, ito pa rin ang nagpapatunay ng confidential funds ay ginamit sa non-confidential activities. Yun, Sa mga tuwid, ang pondong ito ay malversed. Malversation of public umabot funds. sa mahigit 73 million pesos ang hindi naprubahan ng Commission on Audit of COA dahil wala itong kinalaman sa mga layunin kung saan sila orihinal na inilaan na gamitin. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte mismo ang pumirma sa mga certifications and accomplishment reports ng utilization ng confidential funds. Under oath, sinertipika niya na ang mga dokumentong ito at mga supporting documents ay tama at totoo.
Kung kaya't ang mga documentary evidence of payment na itinasa ng kanyang opisina ay matibay na ebidensya laban sa kanya. Ngunit hindi lamang dito natatapos ang mga isyong inasasakutan. Anyway, marami pa naman siyang issue dun sa verified impeachment complaint. Ang problema lang kasi doon, pinigilan ng Korte Suprema for now. At alam naman natin, mga kababayan, na may problema ho yung desisyon na yun. And hindi ko na, I don't want to belabor the point, but nakailang content na tayo dyan. So, panoorin nyo lang mga previous videos natin tungkol dyan. So, mga kababayan, it's very obvious na si Sara Duterte, mukhang hindi naman siya lumalaban sa korupsyon. Mukhang siya pa nga ang konsentidor ng korupsyon, mga kababayan. Mukhang ganun ang lumalabas. Oo. Pero mga kababayan, alam naman natin, pag DDS, di nila papaniwalaan yan. Kasi nga, para sa kanila, Diyos na ang mga Duterte, guys. Oo. Siya na ang pumalit kay Jesucristo. Siya na ang bagong Mesiyas. Mga Duterte lang daw ang makakapagsalba sa Pilipinas. Mukha nyo. Mukha nyo, tumbong ni Duterte.